Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tiwala at respeto ang madalas na pundasyon para tumibay ang isang relasyon. Hindi ito pwedeng mawala sa dalawang tao na magkarelasyon. Ikaw kabarangay, ano ang gagawin mo para maiwasan ang tuksong paulit-ulit na lumalapit sa iyo? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kaistorya nating nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Daryl. Hindi ko tunay na pangalan. Hindi niya alam na sumulat ako sa inyo at wala rin siyang ideya tungkol sa kwento na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Mas lalong hindi niya pwedeng malaman to kasi basta malalaman niyo po mamaya. 34 years old na nga pala ako at nagtatrabaho bilang loan processor sa isang kumpanya dito sa Marikina. Papa Dudut, teenager pa lamang ako ay may pagka-chick boy na talaga ako. Pero hindi ko kasalanan yun ha. Kasi sila ang humahabol sa akin at hindi ako. Ang ibig kong sabihin ay madalas na mga babae ang lumalapit, humahabol o gumagawa ng paraan para mapansin ko sila. Kahit pa may karelasyon na akong iba. At bilang mabait naman ako ay may mga oras na binibigyan ko sila ng pansin. Kahit pa may girlfriend na ako. Mula high school hanggang college, ilang beses lang talaga akong naging seryoso sa relasyon. Not until nakilala at naging girlfriend ko si Patricia. Papa Dudut, naging girlfriend ko si Patricia 2 buwan bago ang college graduation. Nang sagutin niya ang panliligaw ko ay sobrang saya ko talaga noon. Iba yung naramdaman ko kumpara sa mga pagsagot na ginawa sa akin ng mga naging ex-girlfriend ko. Nakakahiyamang aminin pero medyo naluha pa ako noon. 4 na buwan ko rin kasing niligawan si Patricia. At akala ko ay babasa din niya na ako kasi talaga namang nahirapan ako sa panliligaw sa kanya. Ramdam ko na gusto niya ako kaya lang ay priority niya ang pag-aaral. Academic scholar kasi siya at running for cum laude. Kaya sobrang bihira ko siyang makasama sa isang date. Pero pinakita ko pa rin sa kanya na willing ako maghintay, Papa Dudut. Kahit kabado na ako noon kasi may iba pang nanliligaw sa kanya na may itsura din tapos ay matalino pa kagaya niya. Sinabi ko sa sarili ko na bahala na. Basta ang mahalaga ay maipakita ko kay Patricia na seryoso ako sa kanya. At nang maging girlfriend ko siya, nangako pa ako sa sarili ko na titigilan ko na ang pagiging chick boy ko. Pero hindi pala iyon ganon kadaling gawin. Lalo na nga kung yung mga babae na ang lumalapit sa akin. Papa Dudut, nakilala ko naman si Wilma sa isang resto bar kung saan kami dating gumigimik ng pinsan ko. Naramdaman ko kaagad na type niya ako dahil iba na ang mga tingin niya sa akin. Mula sa table nila ng mga kasama niya hanggang sa ayun na nga, nagkaroon ng tuksuhan yung mga kasama namin hanggang sa magkapalitan na kami ng pangalan at number ni Wilma. Nung una pa lang ay sinabi ko sa kanya na may girlfriend ako at ayos lang daw yon sa kanya. Kasi sobrang type niya raw talaga ako. At nagtuloy-tuloy na nga ang bawal naming relasyon.
Ang relasyon na hindi ko inaasahang mapuputol ng dahil sa isang aksidente. Nagising na lamang ako na nasa ospital at si Patricia ay nakaupo sa may tabi kung saan ako nakahiga. Naiyak siya nang makita niyang sa wakas ay nagising na ako. Naaksidente ka, sweetie. May bumanggang van sa kotse na dinadrive mo. Malaki ang naging damage sa kotse mo pero stable na raw ang lagay mo, ang sabi ng doktor. Kaya lang halos 2 araw ka nang walang malay. Akala ko nga hindi ka na magigising. Pagkukwento ni Patricia, nang tanungin ko siya kung ano nga ba ang mga nangyari. Kaya palang sakit ng buong katawan ko at may mga sugat ako dito sa braso ko. Wika ko. Hindi mo rin ba natatandaan kung saan ka papunta dapat sa gabi na yon? Huling chat mo kasi sa akin papunta ka sa bahay ng pinsan mo. Pero nang dumalaw siya dito, ang sabi niya, hindi naman daw kayo magkikita. Saka parang papunta ka ng Makati ng oras na yon, ang sabi pa ni Patricia. Makati? Medyo kinakabahan na wika ko. Oo, doon ka kasi banda na aksidente pero hindi ko alam kung anong ginagawa mo doon o kung bakit ka nandun. Tugon niya. Baka kasi nakancel yung lakad namin ng pinsan ko kaya iba na lang ang pinuntahan ko. Hindi ko rin talaga matandaan, sweetie. Sumasakit lang ang ulo ko kapag inaalala ko. Pagdadahilan ko pa sa kanya. Huwag mo na lang isipin, sweetie, ang mahalaga. Okay ka na talaga ngayon. Gising ka na saka sigurado na ako magiging maayos na ang lagay mo. Alam mo, sa totoo lang, hanggang ngayon, natatakot pa rin ako kahit sinabi ng doktor na maayos na ang lagay mo at hintayin ka na lang naming magising. Hindi pa rin ako mapakali. Palagi pa rin akong naiiyak kasi pakiramdam ko anytime pwede kang mawala sa akin. Pag-iyak ng girlfriend ko. Sweetie, sorry ha. Wika ko. Bakit ka naman nagsosorry? Tanong niya. Wala lang, pakiramdam ko kasi ang laki ng kasalanan ko. Napagod at napuyat ka nang dahil sa nangyari sa akin. Tugon ko. Wala kang kasalanan. Hindi mo naman ginustong maaksidente ka. Kaya huwag kang magsorry. Basta magpalakas ka para makapag-date na ulit tayo, sweetie. Wika ng girlfriend ko. Papadudot, nung una ay wala talaga akong matandaan kung saan ba ako pupunta ng gabing maaksidente ako. Masakit ang buong katawan ko lalo na ang ulo ko pero nang sabihin ni Patricia na nasa Makati ako noon ay alam ko na kaagad na si Wilma ang dapat kong pupuntahan kasi taga doon siya. At nang dalawin ako ni Jonathan ay sinabi niya sa akin na nag-text daw ako sa kanya na papunta nga ako noon sa place ni Wilma. Mabuti na lang daw at nasira din ang cellphone ko noong maaksidente ako. Kung hindi baka nabasa raw ni Patricia ang mga chat o text message namin ni Wilma. Nalaman na raw sana ni Patricia ang tungkol sa ibang babae ko. Nalaman ko rin, Papadudot, na grabe pala ang pag-aalala at pag-aalaga na ginawa sa akin ni Patricia. Halos hindi na raw siya kumakain o natutulog para lang mabantayan ako. Iyak daw ng iyak si Patricia kasi akala niya ay hindi na ako magigising pa. Akala din daw ng parents ko ay hindi na ako makakaligtas sa aksidente na yon. Kasi grabe raw ang pagkakabangga ng malaking van sa kotse ko. Yuping-yupi daw yon at himala na raw talaga na nakaligtas pa ako. Nang dahil doon ay isang desisyon ang ginawa ko para sa sarili ko, Papadudot. Nang ma-discharge ako sa ospital ay sinabi ko sa sarili ko na itatama ko na ang lahat ng maling ginawa ko. Kasama na nga doon yung maling relasyon namin ni Wilma. Pinuntahan ko siya sa place niya at nagwo-worry pa niya akong niyakap. Nabalitaan niya raw sa pinsan ko ang nangyari sa akin. Hindi niya naman daw ako madalaw kasi alam niya na nandun si Patricia at ayaw niya ng gulo. Sinabi ko na okay na rin na hindi niya ako pinuntahan kasi ayaw ko talagang malaman ni Patricia ang tungkol sa kanya. Doon ko na rin sinabi sa kanya na kailangan na naming tapusin ang lahat ng namamagitan sa aming dalawa, Papadudot.
Ayaw niyang pumayag pagkatapos kong sabihin yon sa kanya. Hindi naman daw siya nanggugulo sa relasyon namin. Okay nga lang daw sa kanya na tinatago ko siya. Kaya hindi ko raw kailangang tapusin ang lahat sa amin. Kontento na raw siya sa pagiging pangalawang babae sa buhay ko. Pero sobrang nakokonsensya na kasi ako. Pakiramdam ko ay karma yung nangyaring aksidente sa akin. Karma sa panluloko na ginawa ko sa girlfriend ko na si Patricia. Kaya kahit na ayaw niya ay wala siyang nagawa nang tuluyan na akong makipaghiwalay sa kanya, Papa Dudut. Grabe, ang lagkit ng tingin sa'yo pare ha. Pang-asar ng katrabaho kong si Jonathan. Ha, sinong tinutukoy mo? Kunwari tanong ko. Kunwari pa to. Alam mo naman kung sinong tinutukoy ko. Walang iba kung hindi yung bagong office mate nating si Gloria. Obvious naman na nagpapakit siya sa'yo. Tugon niya. Ayan ka na naman Jonathan eh. Lahat na lang ng kaopisina nating babae dito binibigyan mo ng mali siya. Kapag lumalapit sa akin, wika ko. O hindi naman masyado. Yung iba lang na alam kong type ka kasi panayang lapit at kausap sa'yo. Pero iba yung si Gloria ha. Nakita ko na may paghaplos pa siya sa braso mo. At sa balikat mo habang kausap ka niya kanina. Wika naman niya. Nagpapasalamat lang siya kasi tinulungan ko siya sa report na kailangan niyang tapusin kagabi. Paliwanag ko naman. Pare, lalaki ako at alam ko kapag may gusto sa akin ng isang babae. Ramdam ko rin kapag may gusto sila sa kaibigan ko. Kaya sigurado ako Daryl, type ka ni Gloria. Pang-aasar pa ni Jonathan. Kahit tama o mali man yung sinasabi mo, wala rin naman akong pakialam Jonathan, ang sabi ko. Hindi nga. Hindi mo type si Gloria? Tanong pa niya. Maganda siya, sexy pero hindi ko papatulan yon. At hindi ko papatulan kahit na sino pang babae na magpapapansin sa akin. Loyal na ako sa girlfriend ko. Kaya wag mo na akong pag-isipan pa ng ganyan. Tugon ko naman. Wow, nagbago na talaga ang kaibigan ko. Sana lang talaga hindi ka na bumalik sa dati. Sabi ni Jonathan. Hindi na kasi marami akong na-realize mula nung maaksidente ako. Kasama na dun yung dapat ay hindi ko sinasaktan si Patricia. Kasi wala siyang ibang ginawa kundi ang mahalin ako. Tugon ko naman. Papadudot pagkatapos kong hiwalayan si Wilma ay nag-focus na ako sa relasyon namin ni Patricia. Bumawi talaga ako sa kanya. Madalas ko siyang niyayayang mag-date kami sa amusement park, restaurant, movie house at kung saan pa. Pumupunta rin ako sa bahay nila para mag-dinner kasama ang family niya. Noong kami pa kasi ni Wilma ay madalas akong niyayaya ni Patricia na mag-dinner sa kanila. Kasi nami-miss na raw ako kakwentuhan ng parents niya. Pero palagi akong nagdadahilan. Kaya naman bumawi rin talaga ako ng pakikipag-bonding sa family niya. Minsan nga ay nagtataka na si Patricia kasi bakit daw parang ang sweet ko masyado sa kanya. Sinabi ko naman na gusto ko lang bumawi kasi naging busy ako noong mga nakaraang buwan sa trabaho. Kahit na ang totoo. Sa ibang babae ako naging busy kaya napabayaan ko na ang relasyon namin noon. Papadudot bago pa lang si Gloria sa opisina namin pero ramdam ko na kaagad ang malagkit na mga tingin niya sa akin. Kapag kinakausap niya ako ay may paghaplos pa nga siya madalas sa braso ko. Pero sa ibang kaopisina namin ay hindi niya naman ginagawa yon. Pero hindi ko rin yon pinansin at pinilit ko rin na hindi binigyan ng mali siya. Lalo na noong malaman ko na may asawa at 2 anak na pala siya. Isa pa'y wala na sa isipan ko noon ang lokohin pa ang girlfriend kong si Patricia. Gusto ko nang tanggalin sa sarili ko ang pagiging chick boy ko. Pero minsan talaga ay nasusubok ng panahon ang katatagan ng loyalty naming mga lalaki, Papadudot. Daryl Coffee kinuha kita sa vending machine sa pantry. Ang wika ni Gloria nang makalapit sa akin. Uy Gloria, thank you ha. Nag-overtime ka rin pala kanina. Wika ko. Oo,
Ayoko kasing masabon ng sermon ng mga boss natin sa Monday kapag nag-iwan ako ng trabaho ngayon. At ayoko rin na mag-rest day overtime kaya tinapos ko na lahat kanina. Tugon niya. Daming kailangan tapusin oh. Ganito talaga dito sa opisina kapag last week ng buwan, ang sabi ko. Malakas ang ulan sa labas ng building kaya pareho kaming na-stranded noon at hindi makaalis. Napansin mo ba na ilang beses nagpatay buhay ang ilaw kanina? Tanong niya. Oo, medyo humihina na yata ang generator dito eh. Luma na rin kasi tong building eh. Kita mo nga walang CCTV camera dito sa loob ng opisina. Tugon ko. Alam mo, sa totoo lang nagulat nga ako sa itsura nitong building sa loob. Kasi ang ganda ng itsura sa labas tapos pagdating sa loob parang pwedeng gamiting location sa horror movie. Pagtawa pa niya. Sinabi mo pa. Ewan ko ba naman sa management nitong building? Napaka-kuripot. Mabuti na lang at malakas ang aircon kaya okay pa rin magtrabaho. Wika ko. Tapos, ang lakas pa ng ulan sa labas. Kaya iba rin talaga ang lamig ngayon. Kapag ganito kalamig ang paligid, ibang trabaho yung pumapasok sa isip ko. Medyo maharot na sabi niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ano pa ba? Di trabaho sa kama. Kung kasama ko lang ang asawa ko ngayon, sigurado na buong magdamag kaming nakakulong sa kwarto. Nakakamiss tuloy siya kasi ilang taon na rin siya nagtatrabaho sa abroad. Kayo ba ng girlfriend mo? Mahilig din kayo magkulong sa kwarto? Tanong niya. Sakto lang. Kasama niya kasi yung parents at mga kapatid niya sa bahay nila. Kaya bihira ko lang siyang masolo. Medyo naiilang na sagot ko. Aw, ang lungkot naman nun. Sa gwapo ng mukha at ganda ng katawan mo, parang ang sarap mong paungulin sa kama. Wika pa niya. Actually, yan nga rin ang sabi ng ex-girlfriend ko. Kaya gustong-gusto nila kapag magkasama kami. Sila talaga nagtatrabaho sa kama. Pagbibida ko naman. Sakto pala kasi yan din ang gusto kong gawin ngayon Sa'yo, Daryl. Mapusok na wika niya. Papadudot ng unang malaman ko kay Jonathan na may asawa at anak na pala si Gloria ay nagulat talaga ako kasi hindi yon halata sa kanya. Ang sexy kasi ng pangangatawan niya na hindi ka babakasan na may dalawa na siyang anak. Maputi rin siya tapos ay matangkad pa. Hindi siya makapal maglagay ng make-up sa muka pero ayos lang. Kasi natural na maganda at makinis ang kanyang muka. Na may singkiting mga mata, matangos na ilong at manipis na mga labi. Oo, aaminin ko na attracted na talaga ako kay Gloria nung una pa lang, Papa Dudut. Lalo na nung naramdaman ko nga na nagpapakyut siya sa akin. Sadyang pinipigilan ko lang kasi gusto ko na talagang lumayo sa tukso. Gusto ko na maging loyal na boyfriend kay Patricia. Pero sa pag-init ng usapan naming dalawaan na may stranded kami sa opisina, tuluyan din akong bumigay at nagpatalo sa init ng katawan na nararamdaman ko. Hanggang sa hindi ko na nga natanggihan pa ang mga halik na yon at tuluyan na nga na may nangyari sa aming dalawa, Papa Dudut. Papa Dudut, medyo luma na ang building kung nasaan ang opisina namin kaya may ibang opisina na wala talagang CCTV camera. Kasama na doon yung opisina kung saan unang beses na may nangyari sa aming dalawa ni Gloria. Actually mabilis nga lang yon, as in sobrang bilis pero masasabi ko na nag-enjoy ako kasi nandun ang excitement na kailangan naming bilisan bago pa may sumilip na guard sa opisina. Yun din ang unang pagkakataon na may babae akong nakasiping na may asawa at anak na. At masasabi ko na totoo nga ang naririnig ko na magaling sila pagdating sa romansa. Kaya naman nasundan pa ang pangyayaring yon sa amin ni Gloria, Papa Dudut. Wala kaming relasyon pero palaging may malaswang nangyayari sa aming dalawa. Doon nagsimula na nagsisinungaling na naman ako kay Patricia para lang makasama ko si Gloria. Kung ano-anong dinadahilan ko sa kanya sa tuwing hindi ako makakasipot sa date namin. Siyempre naniniwala naman siya kasi malaki ang tiwala niya sa akin.
Pero dumating ulit ang oras na nagpa-realize sa akin na mali talaga ang saktan ko ang babaeng sobra akong minamahal, Papa Dudut. Ang dami naman pagkain dito sa lamesa. Gulat na wika ko nang makapasok ako sa apartment. Sinurprise ako ni Patricia noon para sa mansari namin na nakalimutan ko. Lahat yan ay paborito mo, roasted chicken, buko salad, meatball, pasta, saka bumili na rin ako ng chocolate cake para kumpleto ng celebration natin ngayon. Sabi naman ni Patricia. Ikaw ba nagluto ng lahat ng yan? Tanong ko. Yung meatball pasta lang, sweetie. Yung iba ay pinadeliver ko lang din kanina kasi naglinis din ako dito sa apartment mo. Ang alikabok na rin kasi. Saka medyo makalat na. Tugon niya. Ibig sabihin ay hindi ka talaga umuwi dun sa bahay ng lola mo? Tanong ko. Oo, sinabi ko lang yung kanina para malaman ko kung natatandaan mo ba kung anong meron sa araw na to. Pero nung naramdaman ko na nakalimutan mong anniversary natin ngayon, kasi nga may rest day overtime kayo sa opisina, dumiretso na ako dito para i-ready tong surprise ko sa'yo. Ay teka, may regalo pala ako sa'yo. Eto oh, buksan mo na tong malit na kahon, sabi pa niya. Kinuha niya mula sa bagang relo na matagal ko nang gustong bilhin. Na-touch talaga ako sa regalo niya at na-guilty na rin kasi nakalimutan ko ang espesyal na araw na yon na para sa relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Ako ang first boyfriend ni Patricia kaya ako rin ang first niya sa lahat pagdating sa relasyon. Hindi ko nga akalain na papayag siya na may mangyari sa amin ng first anniversary namin. Sobrang hinhin niya kasi tapos ay galing pa sa conservative na pamilya. Pagkatapos noon ay sobrang bihira nang may mangyari sa aming dalawa. Ayos lang naman sa akin kasi nga ay mahal ko siya. Pero lalaki lang din ako na mabilis matukso lalo na kung pakikipagsiping sa kama ang pag-uusapan. Ibang klase naman kasi talaga si Gloria pagdating sa performance, Papa Dudut. Marami ako na experience sa kanya na hindi ko pa naranasan sa ibang babae. Kaya nga kahit alam kong mali at nakukonsensya ako ay binabalik-balikan ko pa rin siya. Hinahayaan ko na maging palipas oras at sarap namin ang isa't isa. Saka andun yung thrill na pamilyadong tao na yung babae na nakakasama ko sa kama. Na may asawa siya pero ako yung mas nakakapagpaligaya sa kanya. Pero nang dahil sa surprise dinner na ginawa ni Patricia para sa akin, muli akong inatake ng konsensya ko at nag-decide na baliin na ang maling ginawa ko, Papa Dudut. Gloria, gusto ko sanang tapusin na natin tong ginagawa natin. Wika ko nang magkita kami ni Gloria. Teka, ano ulit yung sinabi mo, Daryl? Gulat na tanong niya. Gusto ko nang itigil natin yung panloloko natin sa asawa mo at sa girlfriend ko. Tugon ko. Bakit? Anong nangyari? At bigla yang pumasok sa isipan mo. May nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan? Nagsasawa ka na ba kaagad sa akin? Palagi ko namang ginagalingan ang pagtatrabaho sa kama. Kaya saan ba ako nagkulang? Ano, Daryl? Sunod-sunod na tanong niya. Wala kang kasalanan, Gloria. Mas lalong walang kulang sa'yo. Ang totoo ay nagigilty na kasi ako sa ginagawa natin. Naisip ko na sobrang bait ni Patricia para patuloy ko pa siyang lokohin. Saka ayaw ko ring mawala siya sa akin. Kapag nalaman niya ang tungkol sa ginagawa natin, sigurado ko na hindi niya ako mapapatawad. Gloria, sorry. Alam ko na mali talaga to sa umpisa pa lang. Kaya sorry talaga. Paliwanag ko. Buntis ako. Mahina pero seryosong sabi ni Gloria. Ha? Hindi makapaniwalang saad ko. Ang sabi ko buntis ako. At syempre ikaw ang ama. Tugon niya. Teka, paano nangyari yun? Hindi makapaniwalang tanong ko pa. Palagi may nangyayari sa atin dalawa at ni minsan, hindi tayo gumamit ng proteksyon. Alam mo yan, Daryl. Pero huwag kang mag-alala kasi hindi ko ipapaako sa iyo ang responsibilidad nitong magiging anak natin. Wika niya. Anong ibig mong sabihin, Gloria? Naguguluhang tanong ko. Ayaw mong masira ang relasyon ninyo ni Patricia, hindi ba?
Ganon din ako. Ayoko masira ang pamilya ko. Kaya sige, pumapayag na ako sa gusto mong mangyari na tapusin ang lahat sa atin dalawa. Kalimutan na natin kung ano man ang namamagitan sa atin. At kalimutan mo na rin ang tungkol sa sinabi ko sa magiging anak natin. Kasi lalaki siya na ang asawa ko ang kikilalanin niyang totoong tatay niya. Seryosong tugon ni Gloria. Papadudot mula nang maramdaman kong si Patricia, ang babaeng gusto kong makasama sa panghabang buhay at maging nanay ng mga anak ko kahit kailan, ay hindi na nagbago yon. Oo, nagkaroon ako ng ibang babae noon, pero si Patricia pa rin ang nag-iisang tao na gusto kong pakasalan. Hindi pumasok sa isipan ko na ipagpalit ko siya sa iba. Maraming kulang sa kanya at marami ring babae ang mas lamang sa kanya. Pero hindi yon dahilan para hindi ko na siya mahalin. Ganon pala talaga ang puso kapag tumibok at nagmahal. Walang pinipili na kahit na sino. Mabuti na lang nang sabihin ko kay Gloria na gusto ko nang tapusin ang kung anuman ang namamagitan sa amin, ay kaagad siyang pumayag. Sakto kasi na umuwi na rin pala ang asawa niya, kaya hindi na siya mangungulila pa o magiging mapaghanap. Pero hindi ko inaasahan noon yung ipaalam niya sa akin na nagdadalang tao siya at ako ang ama. Saglit talaga akong natulala at naguluhan noon sa kung ano ang dapat kong isagot sa kanya. Kung hindi niya pa sasabihin na hindi na ako dapat mamroblema pa, ay hindi yon maalis sa isipan ko. Isang buwan nang lumipas ay nag-resign na sa trabaho si Gloria. Hindi na kami nakapag-usap, pero ang narinig ko sa ibang kaopisina namin ay magtatayo na lang daw sila ng business ng asawa niya. Ako naman ay pinilit kong hindi magpa-apekto sa sinabi niya tungkol sa pagbubuntis niya. Iniisip ko na okay na rin ang desisyon niya para tuluyan ko ng maayos ang lahat sa relasyon namin ni Patricia. Para tuluyan na akong makabawi sa kanya. Kasi alam ko na kapag nalaman niya ang tungkol sa pagbubuntis noon ni Gloria, ay sigurado ako na hindi niya ako mapapatawad. Kaya tinago ko talaga yon sa kanya at wala akong balak na sabihin kahit na ano pa ang mangyari. Ngayon, Papa Dudut, ay 7 taon na po kaming kasal ni Patricia, pero wala pa rin kaming anak. Ang sabi naman ng doktor ay pareho kaming walang diferensya ni Patricia at perfect timing lang daw ang kailangan naming hintayin. Solong anak pa naman ako, kaya gusto ko talaga noon na magkaroon kami ng maraming anak. Pero ang dinadasal ko, kahit isang anak lang ay okay na sa akin. Basta yung galing sa dugo ko at laman naming mag-asawa. May mga oras tuloy na hindi ko mapigilan na mag-stalk sa Facebook profile ni Gloria, kung saan ay karamihan ay nakapublic ang mga post niya. Papa Dudut, nakikita ko sa mga post ni Gloria ang litrato ng bunso niyang anak. Ang anak niya na alam kong anak ko rin. At may mga oras tuloy na sobra akong nagigilty at para bang gusto kong puntahan si Gloria para yakapin ang anak namin. Gusto kong maramdaman ang yakap ng anak ko. Pero pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil sa usapan naming dalawa. Naguguluhan tuloy ako ngayon kung dapat ko pa bang itago ang lahat kay Patricia o oras na para malaman niya ang katotohanan. Papa Dudut, ito po talaga ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo. Gusto ko pong humingi ng payo sa inyo at sa ating mga listeners tungkol sa kung ano nga ba ang dapat kong gawin. At ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na ako sa payo na inyong ibibigay. Yours truly, Daryl. Walang lihim na hindi nabubunyag, lalo na kung ang lihim na yon ay mapanakit. Dahil kahit na anong tago ang gawin natin, ay malalaman pa rin to ng tao na pinagtataguan natin ang lihim na yon. Para sa letter sender nating si Daryl, sa una pa lang ay alam mo na ang dapat mong ginawa para hindi umabot sa ganito ang sitwasyon at problema ang kinakaharap mo. Pero ganon talaga ang buhay. Mas matututo tayo sa pagkakamaling ginagawa natin. Kaya anuman ang mangyari sa oras na malaman ng asawa mong si Patricia ang mga naging pagkakamali mo sa relasyon ninyo, ay kailangan mong tanggapin at harapin yon. Kailangan mas patunayan mo sa kanya ang pagmamahal at pagbabago mo.
At kailangan din na maging handa ka kung sakali man na hindi ka na mabigyan pa ng isang pagkakataon ng asawa mo. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories. Ang link po ay nasa homepage ng channel natin at nasa comment section. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.